Akala ko kapag sabay niyong tinutupad ang mga pangarap sa ibang bansa, mas titibay ang relasyon. Pero minsan pala, kahit magkasama kayo sa iisang bubong, unti-unti pa ring lumalayo ang mga puso. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Maraming salamat sa lahat ng nag-message at nag-request. Dahil sa inyo, narito na ang pinagsama na ang dating Part 3 at Part 4 dito sa iisang video bilang Part 3 finale. Sa unang dalawang bahagi, nasaksihan natin kung paano nila sabay binuo ang pangarap na buhay sa Europa, magkasama sa trabaho, sa tawa, at sa mga pangarap. Pero ngayong finale, magsisimula ang mga maliliit na pagbabago na magdudulot ng lamat sa kanilang relasyon. Makikita natin ang unti-unting paglamig ni Jake. At ang mga tanong ni Anne na hindi niya masabi ng direkta hanggang sa dumating ang isang bagong tauhan, si Jerome. Handa na ba kayo? Ito na ang huling bahagi ng kanilang kwento. Ang simula ng mga silent battles, ng mga gabing magkasama pero parang mag-isa, at ng mga desisyong babago sa direksyon ng puso. Kung handa ka nang maramdaman yon, simulan na natin ang Part 3 finale ng kwento ni Anne at Jake. Don't forget to like, comment, and share para mas marami ang makarelate ng kwentong ito. At i-click mo na rin ang subscribe button para sa iba pang mga kwento dito sa M2M Desires. Hello Kuya Will, dahil sa pakiusap mo, kung pwede ko pang ituloy ang kwento namin ni Jake noong namuhay kami sa Europe. Akala ko kasi sa Part 2, yun na ang finale. Pero sabi ng mga taga-subaybay mo, bitin daw. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa magaganda mong komento at sa paraan mo ng pagde-deliver ng kwento. Sobrang satisfied ako. Simulan ko na ang kwento namin. Inaamin ko, walang pagsasama na habang buhay masaya. Sa simula lang talaga masarap. Parang isang laro ang lahat. Nasa huli, maiisip mo na isa pala itong aral. Isang leksyon na manggagaling mismo sa sarili mong pagkatao. Kahit saang anggulo mo tingnan ang isang relasyon, kung may totoong pag-ibig, walang kapantay ang sarap kapag ang kasama mo ay open sa lahat ng bagay. Yan ang totoo, Kuya Will. Ako at si Jake, open kami sa lahat. Pero kapag puro saya lang ang isang pagsasama, darating ang punto na mauumay din kayo. Parang may kulang pa rin kahit anong gawin ninyo. Ganito ang ibabahagi ko ngayon, ang bahagi ng nakaraan at kasalukuyan, kung paano ko nilabanan ng lahat. Itinayo ko ang pagkatao ko bilang lalaki at namuhay ng payapa na walang natatapakang iba. Sa loob ng 9 na buwan namin sa Europe, wala kaming ginawa kundi mamuhay ng tahimik. Lahat ng gusto namin, binibigay namin sa isa't isa. Lahat ng sweldo namin, iniipon namin sa BDO. Masaya kami, parang walang katapusan ng lahat. Binilhan pa ako ni Jake ng singsing. Pinabless niya pa ito at isinusuot niya sa akin bilang tanda ng pagmamahalan namin. Ang sarap pala ng ganun. Minsan, sa sobrang saya, aakalain mong totoo na ang lahat, pero isa lang pala itong bahagi ng buhay ko. Minsan, sa biro ni Jake, sabi niya, "En, nakakainggit sina Kuya PM at AM. Ang cute ng mga anak nila, no? Sana magkaroon din tayo ng anak." Sagot ko naman sa kanya, "Ang gunggong mo, parehas tayong lalaki. Paano mangyayari yon?" Sabay kami nagtawanan. Pero sa araw-araw naming kulitan, lagi niyang binabanggit yung biro na yon na gusto niyang magkaanak. Ako naman, si Loco, sinakyan ko yung trip niya. Sabi ko,
Jake, kung gusto mong magkaanak, kapag nangyari yon, siguro matatapos na ang pagsasama natin. Tiningnan niya lang ako ng pasimple, may kasamang ngiti. Sabi ko pa, "Huwag mo nang isingit yung birong ganun. Ginusto natin to, di ba? Magpakatotoo tayo." Ang sinukli niya lang, yakap at lambing. Sabi pa niya, "Masarap kaya yung may anak, di ba?" Hindi na ako nakasagot. Niyugyug niya lang ang balikat ko habang nilalambing. Sinabi ko na lang, "Wala naman akong problema. Sige, malaya kang gawin ang gusto mo. Lahat naman ng gusto mo, sinusunod ko, di ba? Malaya ka. Dahil kung hinahanap mo yung magkaanak, gawin mo kung saan ka magiging masaya. Ako, kontento na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Pero kung may hinahanap ka pa, gawin mo. Nandito lang ako para sa'yo." Sumagot siya, "Oh, promise mo yan ah." Tumango lang ako. Kuya Will, ganun pala talaga ang isang taong puno ng pag-ibig sa taong iniibig niya. Minsan, isang araw, sabi ng kapatid kong babae, "Oh, En," sabi ni Mama, "kailan ka daw uuwi? Namimiss ka na raw niya." Sinagot ko siya, "Oh sige, bukas tatawag ako kay Mama sa Messenger." Napagkasunduan namin ng ate ko na uuwi ako. At nang umuwi ako, kasama ko si Jake. Lahat sila namangha sa itsura namin. Sabi nila, pinkish daw ang kutis namin at classy ang vibe ng buhay namin. Masaya si Mama nang magkakasama kami. Minsan, pumasyal kami ni Mama sa Manila, sa bahay ng panganay naming kapatid na lalaki. Masaya kami, puno ng kwentuhan. Kumain pa kami sa labas. Siyempre, kasama ko si Jake. Habang kumakain at nagkukwentuhan kami, biglang sabi ng kuya ko, "En, baka pwede si Jake mag-work dito. Yung isa kong tauhan nag-pension na. Habang naghahanap pa ako ng kapalit, pwede mo ba siyang ipasok muna dito? Pansamantala lang." Sinagot ko si kuya, "Saan naman ang pwesto?" Tugon niya, "Sa sales information." Tinanong ko ulit, "Okay lang, pero saan naman siya titira?" Sagot ni kuya, "Dito na rin mismo kesa mag-rent pa siya. Dito na para makatipid." Sa madaling salita, pumayag ako, Kuya Will. Pagbalik namin sa Bulacan at bumalik na sa normal ang trabaho namin sa rice trading, tumawag ulit si kuya. Sabi niya, "En, kailan mo papapuntahin dito si Jake?" Sinagot ko siya, "Pasundo mo na lang kahit anong araw kuya." Nung sinundo na si Jake, parang mag-a-abroad lang, ang daming dalang gamit. Konting drama, konting inuman, konting kwentuhan. At syempre, marami akong sermon at paalala na baon niya. Sabi ko kay Jake, "Oh, mapapalayo ka na sa akin ha, sana behave ka lang dun." Sinagot naman niya ako, "Basta ikaw ang papasyal dun at pauwi-uwi din naman ako dito." Kuya Will, lumilipas ang mga araw at buwan, okay naman ang takbo ng trabaho ni Jake doon. Pinapakita niya ang galing niya kay kuya. Ako naman, dito sa rice trading namin, focus lang talaga sa work. Tapos isang araw, nag-PM sa akin si ate ko na nasa Europe. Sabi niya, "Oy bunso, kailan balik mo rito? Yung tax mo binalik na ng government dito. Ang laki. Dapat ikaw mismo ang kumuha ng personal." Sagot ko naman, "Ewan ko ate, di ko pa alam kailan balik ko. Sabihin mo muna kay Mama, baka di pa ako payagan umalis ulit." Sa madaling salita, Kuya Will, napapayag ko si Mama na bumalik ako ng Europe para kunin yung back pay ko galing sa gobyerno. Nung nasa Europe na ako, nagulat ako sa laki ng nakuha kong pera. Kami ni Jake, parehong natuwa. Nawili ako dito sa Europa. Sabi ko kay Mama, 1 buwan lang ako pero syempre, tumagal. Minsan, habang nagkwekwentuhan kami sa group chat ng pamilya sa Messenger, ako, si Mama, 2 kuya ko, at si ate, parang mga bata lang kami, puro biruan. Sabi ng kuya ko,
Oy bunsuin, aba nawili ka na dyan na. Iwas ka na sa responsibilidad dito. Bigla namang sumingit yung isa kong kuya. En, sigurado ako sa ibabalita ko sa'yo. May siguradong iiyak dito. Tapos nagtawanan silang lahat kasama si mama. Sabi ko, oh, ano na naman yan kuya? Biro ng isa kong kuya. En, si Jake daw may kasamang isang kahera rito. Balita, nagsasama raw sila sa iisang tulugan. Napatawa lang ako. Sagot ko, di wow. Sabay tawa lahat sila. Sabi ulit ng kuya ko, aba, wala man lang bad reaction? Tumawa na naman kami lahat. Sinagot ko si kuya, ikaw kuya, marites ka rin eh. Usapan na namin niya ni Jake. Kung gusto niyang mag-asawa, edi gawin niya. Sabi ko pa, hoy, kuya, wag ako. Sabay tawanan ulit kami lahat. Kuya Will, pagkatapos ng usapan namin sa family group, kanya-kanya na kaming nagpaalam. Nang mag-isa na lang ako sa higaan ko, hindi ko maiwasang mapaisip ng kung ano-ano. Minura ko siya ng malutong. Ang kapal ng mukha mo, Jake. Tinutuo mo pa yung sinabi mong maghahanap ka ng iba. Pero alam mo, Kuya Will, habang sinisigawan ko siya, hindi awa sa sarili ko ang naramdaman ko. Mas naramdaman ko pa na ako yung ginago, ako yung niloko, ako yung nagpakabuti pero sinuklian ng masama. Sabi ko pa sa sarili ko, nag-alaga ako ng isang ahas. Pag-uwi ko ng Pilipinas, humanda ka na sa akin. Lahat-lahat puputulin ko para matapos na to. Pero habang pinipilit kong patigasin ang puso ko, sinasabi ko rin sa sarili ko, En, wag ka iiyak. Tama na itong kalokohan na pinasok mo. Alam mo Kuya Will, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong naging ganito katigas. Wala na yung dati kong awa. Wala na yung dati kong hinahanap sa kanya. Wala na rin yung dating pagmamahal. Wala na yung dati kong mga iniisip tungkol sa amin. Bakit bigla akong naging mataas sa sarili ko? Dahil ba nagsawa na siya sa akin? O dahil ba hindi ko siya kayang bigyan ng anak? Ang hirap, Kuya Will. Ang daming tanong. Sobrang bigat sa isip, patong-patong ang iniisip ko. Pagbalik ko sa Pinas, hindi ko pinahalata na galit ako sa taong minahal ko. Sa tulong ng isa kong kuya, tinuruan niya ako kung paano magdala ng mabibigat na bagay, kung paano gumalaw sa buhay kahit may malalaking responsibilidad sa negosyo, sa pamilya, at sa kapwa-tao. Kuya Will, binago ko ang estilo ko. Yung dating seryoso, ngayon masayahin na ako. Nilagyan ko pa ng konting lambing yung pakikitungo ko sa mga tao. At dahil sa mga turo ni Kuya, maganda ang naging epekto ng pagbabagong yun. Lumipas ang panahon, kasama ko si Mama sa bahay. Hindi niya nakita sa akin ang lungkot. Pero alam ko, pinagmamasdan niya ako. Sinabi nga ng kuya ko, pinaalalahanan niya si Mama na bantayan ang mga kilos ko. Baka kasi nagtatago lang ako ng sakit sa loob. Minsan Kuya Will, nag-send ako ng message kay Jake. Sabi ko, kamusta na? Sana maging isang magandang desisyon yan para sa'yo. Alam ko, masaya ka na at masaya na rin ako. Huwag mo nang isipin yung dati. Basta ang mahalaga, masaya ka. Masaya na rin ako. Ganun lang ang sinabi ko. Ang reply niya sa akin, thanks for your support and miss you a lot. Yun na ang huling message ko sa kanya. Dito naman sa rice trading namin, tuloy lang ang buhay. Abala ako at focus lang sa work. Minsan, sabi ko sa mga tauhan ko, maghanap naman tayo ng mapapasyalan, yung may inuman, pampalipas oras. Biglang sagot ng isa, Sir, doon po sa Malolos, malapit lang, may live band po doon. Maganda po yung lugar, saka ang sarap po ng kantahan ng mga nagla-live na banda. Isang araw ng swelduhan, nagyaya ako.
Pumunta kami sa sinasabi nilang live band. Ayos naman, nakakawala ng stress. Nakadalawang bote lang ako ng Red Horse. Tapos uwian na. Pampalipas oras lang ba? Ganun lagi ang routine ko, Kuya Will. Isang simpleng araw ng Miyerkules, pumunta ako sa opisina ni Kambal, si AM. Sabi ko, "Oy, kamusta na?" Bigla siyang sumaya. Sabi niya, "Kuya, okay naman." "Oh, patitimpla kita ng kape." Sagot ko, "Wag na, katatapos ko lang." Sabi ko pa sa kanya, "AM, minsan, isang araw, i-drive mo naman ako papuntang Manila. May kukunin tayo kay kuya." Sagot niya, "Basta ikaw boss, masusunod." Sabay ngiti sa labi niya. Dumating yung araw na pinlano ko. Pumunta ako ng Manila, sa Pasig. Nabigla si kuya nung makita niya ako. Sabi niya, "Oh, ba't ka napasugod dito? Anong meron?" Sabi ko na lang, palusot ko, "Wala kuya, dumaan lang ako dito." Ang totoo, Kuya Will, gusto ko lang talaga makita si Jake. Napatingin ako sa paligid, hinanap ko si Kambal. Wala siya. Kaya sabi ko kay kuya, Aba, nasan si Kambal kuya?" Sagot niya, baka pumunta sa pwesto ng kapatid niya, si Jake." Pinuntahan ko. At pagdating ko roon, nakita ko agad yung magkapatid nagkukwentuhan. Bigla akong nagsalita, "Wow, nalibang ka na dito, Jake. Sabi mo papasyalan kita dito. O ikaw ang uuwi." Pero ngayon, yung sagot niya, normal lang, parang walang nangyari. Ang tawag pa niya sa akin, "Sir," sabi niya. "Pasensya na sir, marami kasing gawain dito." Biglang may lumapit na babae mula sa di kalayuan. Sabi ng babae, "Love, yan ba yung kapatid ng boss natin dito?" Tapos binati ako, "Hello po sir, kamusta po?" "Kuya Will, hindi ako nagpahalata. Nagpatay mali siya lang ako. Sinabi ko na lang, pinasyalan ko lang si kuya, may inabot kasi ako." Si Jake naman, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. At nung magpapaalam na ako para bumalik sa Bulacan, nakangiti akong nagsalita, "Oh, paano? Babalik na ako sa Bulacan. Good luck, Jake." Lumapit ako sa kanya at iniabot ko yung singsing na binigay niya noon sa akin. Sabi ko, "Mr. Jake, o heto, ibabalik ko na yung singsing na yan. Tanda na, tapos na ang ugnayan natin. Hindi ako galit sa'yo. Ginawa mo lang ang gusto mo. Wala man lang akong hiningi na yakap. Ako ang humubog sa'yo sa tama. Ako ang nagturo sa'yo ng lahat ng alam ko. Pero bakit wala man lang akong nakita na excitement sa'yo? Sanay ka talagang mandaya, Jake." Kuya Will, ni hindi man lang siya nakatingin sa akin noon. Pagbalik ko sa Bulacan, hindi ko rin nakita kay Kambal na si AM na may galit o lungkot man lang para sa akin. Parang normal lang ang lahat. Lumipas ulit ang panahon hanggang dumating ang isang napakasakit na pangyayari. Si Mama, ang tanging karamay ko sa buhay, siya pa ang kinuha ni Lord. Ang hirap, Kuya Will. Alam mo yung pakiramdam na siya na lang ang natitirang kumakampi sa'yo, tapos biglang iiwanan ka na lang? Ganyan talaga siguro ang buhay. Umuwi lang si Jake noong libing ni Mama. At ni hindi man lang siya nakipagkamay sa akin. Ganun katindi si Jake, Kuya Will. Ganun siya kalamig. Dumating sa punto na kinausap ko na ang 3 kong kapatid. Sabi ko sa kanila, hindi ko na kaya hawakan itong rice trading. Kung ako pa ang magtutuloy nito, mababaliw lang ako. Sabi ko sa kapatid kong sumunod sa akin, ikaw na ang humawak nito. Hindi ko na kaya. Dumating sa buhay ko na parang wala nang kwenta lahat. Parang nag-iisa na lang talaga ako. Kinausap ko si Kambal na si AM. Bahala ka na dito hanggat si kuya ay may inaasikaso pa. Ikaw muna ang hahawak ng lahat dito. Alam mo Kuya Will, ang pinakamasakit lang sa lahat, yung parting hindi man lang nagpakita sa akin si Jake ng
kahit anong simpatiya. Wala man lang siyang condolence. Wala man lang kahit anong paramdam ng malasakit. Doon talaga ako lalo pang nasaktan. Lalong lumalim yung galit at hinanakit ko sa kanya. Pero lumipas ang mga buwan, nagpakatatag ako. Namuhay akong mag-isa. Ni hindi ko nagawang matukso sa iba. Magbi-birthday ako, pero mag-isa lang. Ayoko nang may handa. Ang plano ko, pupunta lang ako sa puntod ng mga magulang ko. Doon lang ako mag-isa. Pag andun ako sa puntod, doon ko ibinubuhos lahat ng hinanakit ko. Para akong bata na walang ibang malapitan. Halos linggo-linggo, andun ako sa memorial. Kuya Will, dahil nga palagi akong andun, may isang araw na may lumapit na mag-ama. Mga nagtatrabaho doon. Mga sepulturero kung tawagin. Sabi nung matanda, "Sir, pwede po ba makaabala sandali?" Sagot ko, "Okay lang po sir. Wala naman pong problema." Tinanong niya ako, "Sir, bakit po linggo-linggo nandito kayo?" Hindi ko na nagawang magpaliwanag. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Ang nasabi ko na lang, "Manong, iniwan na kasi ako. Mag-isa na lang ako ngayon." Tapos may isa pang lumapit, kasama nung matanda. Sabi nung isa, "Sir, inom po muna kayo ng tubig." May dala siyang pitsil ng tubig. Hindi ko siya masyadong napansin kasi nakatakip yung mukha niya. Sabi ko na lang, "Sige, salamat na lang. Pauwi na rin naman ako." Sa work naman, wala namang nagbago. Lalo pang tumibay yung respeto nila sa akin. Kinausap ko ulit si Kambal, si AM. Sabi ko, "Mag-isa lang ako sa bahay. Yung katulong natin, doon mo na lang patirahin sa dati ninyong bahay. Kung may iba ka pang pinsan na gustong tumira doon, basta 3 lang sila, ayos na yon. Para may tao lang sa bahay." Sumang-ayon naman siya. Dumating na naman ang linggo, kaya balik ulit ako sa memorial. Naupo lang ako sa puntod, katirikan ng araw. Tahimik lang. Maya-maya, may lumapit na lalaki. Sabi niya, "Sir, baka po gusto niyo ng tubig?" Sumagot ako, "Okay, kukunin ko. Pero alisin mo muna yung takip sa mukha mo." Sagot niya, "Sir, okay po." Pag alis niya ng takip, nagulat ako. Kinuha ko ang tubig. Tinanong ko siya, "Sir, saan galing tong tubig?" Sagot niya, "Ay, sir, galing po sa water station yan. Binibili po namin yung nakagalon." Tapos bigla siyang nagtanong, "Sir, mawalang galang lang po. Hindi po ba kayo naiinip dito? Mag-isa lang kayo?" Sinagot ko, "Okay lang." Nakita ko siyang naninigarilyo, kaya humingi ako ng isa. Sabi niya, "Sir, mumurahin lang po ito. Okay lang ba sa inyo?" Sagot ko, "Okay lang." Bigla akong nagtanong, "Kaano-ano mo yung kasama mo?" Sagot niya, "Tatay ko po. Bawat punta ko rito, kami yung nagtatabas ng damo." Sabi niya pa, "Sir, kami po ang nagme-maintain dito para malinis yung paligid. Si tatay naman po, siya yung sepulturero dito." Sabi ko, "Ang sipag nyo naman mag-ama." Sabi ng lalaki, "Sir, kilala ko po kayo. Si tatay din po, kilala rin kayo." Sumagot ako, "Ah, kilala mo ako? Paano mo naman ako nakilala?" Sabi niya, "Sir," sabi ni tatay, "sa inyo raw po yung rice trading dito sa bayan natin." Hindi na ako nagsalita pa. Binago ko na lang ang usapan. "Oh, salamat sa tubig. Ano nga pala pangalan mo?" "Sir, Jerome po." "Kayo po, ano pangalan nyo?" "En, ang pangalan ko." Sagot ko. Nang inabot niya ang kamay niya sa akin bilang pagpapakilala, nagulat ako sa kamay niya. Ang kapal ng palad, halatang sanay sa trabaho. Patunay ng kasipagan. Nang tumawa siya ng bahagya, sabi niya, "Sir, salamat po sa pagkilala sa bago mong kaibigan." Tugon ko, "Walang anuman, Jerome."
Tinanong ko, ilan na ang anak mo? Sagot niya, ay wala pa sir. Binata pa po ako. Pagkatapos ng high school, dito na ako nagtrabaho. Wow, sipag mo naman. Nag-enjoy na ako Kuya Will kasi may nakakausap na ako, may nakakakwentuhan. Tinanong ko ulit, Jerome, ilang taon ka na? Sir, magdadalawamput-pito na po ako. Bigla kong naisip si Jake, magkaedad lang pala sila. Biniro ko siya, di ang dami mong girlfriend Jerome. Pogi ka pa naman at matangkad. Bigla siyang tumawa. Si sir naman, sino ba naman ang magkakagusto sa akin? Anak lang ako ng sepulturero. Sabi niya sabay tawa. Talagang mapagbiro si Sir N. Bigla akong sinabi, o paano? Sa susunod na linggo ulit tayo magkita. Uuwi na ako, magtatanghali na. Sabi niya, Sir, baka gusto niyo dito na lang po kayo kumain sabay na kay tatay. Sagot ko, ay, nakakahiya naman. Baka istorbo lang ako sa inyo. Biglang sabi ni Jerome, ay sige sir. Baka hinihintay na kayo ng asawa at anak niyo. Napatingin ako sa kanya at seryosong sinabi, Jerome, wala akong asawa. Wala rin akong anak. Pag tumagal pa ang pagkakaibigan natin, malalaman mo rin kung ano yung mga pinagdaanan ko. Bigla siyang ngumiti at sabi, wala naman pala kayong asawa at anak. Di dito na lang po kayo kumain. Sus, baka ayaw nyo lang sa ulam namin, sa kasakanin naming mumurahin. NFA lang. Sabi ko, okay Jerome, sa susunod na linggo, dito ako makikikain kung gusto mo mag-inuman pa tayo. Bigla akong nakita sa mukha niya yung saya. Sure kayo dyan sir ha? Aasahan ko yan. Sagot niya, sabay ngiti ng totoo. Kuya Will, ang pogi niya at sobra pang magalang. Kumbaga, kung si Jake ay nasa 10% pagkatao, si Jerome nasa 12%. Sa kakadalaw ko sa memorial, naging close ko na si Jerome. Barkada na ang turing ko. Nakakainuman, joker, at walang ibang motibo kundi maging kaibigan lang. Lumipas ang ilang taon. Binuhay ko na lang ang sarili ko mag-isa. Nasanay ako. Nahinog ako sa panahon. At tungkol kay Jake, wala na talaga. Nalimot ko na siya. Hanggang isang araw. Simpleng araw lang sa trabaho yon. Biglang dumating si Kambal, si AM, sa opisina. Kuya N, pwede ba ako mag-leave ng isang araw? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Ay, walang problema. Andito naman ako. Siguro, magde-date kayo ng asawa mo, no? O, ipapasyal ang mga anak mo. Sagot niya. Hindi kuya. Pupunta ako ng Maynila. Dadamayan ko si Jake. Nagulat ako. Di mo ba siya FB friend Kuya N? Tanong niya. Ay, matagal ko na siyang binlock. Diyos ko, baka 3 taon na. Sagot ko. Bakit ka pupunta dun? May okasyon ba? Tanong ko pa. Kuya N, wala. Yung kinakasama niya, libing ngayon, namayapa sa sakit. At yung anak nila, 6 na buwan pa lang. Wala akong nasabi. Tahimik lang ako. Ni isang salitang condolence. Walang lumabas sa bibig ko. Kuya Will, nung pumunta siya ng Manila, ni katiting na awa, wala akong naramdaman. Ni hindi ko man lang kinumusta si Jake. Tahimik lang talaga ako. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, pinuntahan ko siya at saka ko lang tinanong, Oh, kumusta yung pinuntahan mo kahapon? Sus, kuya, naaasar lang ako. Hindi ko maintindihan ang buhay ni Jake doon. Ewan ko kung kailan pa siya magbabago. Sagot niya. Bigla akong nagseryoso. Oh, iwan na kita dyan. Alam ko, kahit di mo ikwento, nararamdaman ko na ang lahat. Alam ko ang lahat, Kuya N. Ahas ang kapatid ko. Bagay lang sa kanya ang nangyayari sa kanya ngayon. Sagot niya. Lumipas ang 2 buwan. Kuya Will, unti-unti, napapalapit ang loob ko kay Jerome.
Gusto ko na sanang ligawan pero kinikilala ko pa siya ng lubusan. Wala pa namang namamagitan sa amin, barkada lang talaga ang turingan namin sa isa't isa. Araw-araw sa rice trading, hindi mawawala ang mga kwento at biruan, lalo na kapag wala masyadong trabaho. Diyan ako mahilig, sa chismis ng mga trabahador kong lalaki. Pag sila-sila lang, puro kwentuhan, puro asaran. Pero hindi ako mapakali sa mga nababalitaan ko. Ayon sa mga kwento, si AM daw ang nag-uwi kay Jake, kapatid niya. At ngayon ay nangungupahan na lang sila sa isang maliit na kwarto sa kabilang bayan. At kung sino ang sumusuporta kay Jake, si kambal na AM dito sa atin at yung kambal nilang isa na nasa Europe. Kuya Will, diyan ako magaling, manghuli ng mga kwentong tinatago. Minsan, ako yung nag-imbita na mag-inuman sa dati naming pinupuntahan na live band. Inaya ko yung mag-ama na nagtatrabaho sa memorial, pati si kambal na AM. Sa isang lamesa, 8 kami lahat, nag-e-enjoy sa tugtugan. Pampalipas oras lang talaga. Pagpauwi na kami, sabi ni kambal sa akin, "Kuya, pogi ng kasama natin kanina. Sino yon?" Sinagot ko siya, "Jowa ko yon." Sabay tawa na parang nangaasar. "Marites ka rin, gago ka." Sagot ko sa kanya, sabay tawanan kami. Ilang araw lang ang lumipas, bandang 9:30 ng gabi. Pumunta ako sa opisina ni AM. Sabi ko, "Tara, tulungan mo ako. May lakad tayo ngayon." Naghihintay na yung kausap ko. Nung nasa kotse na kami, sabi niya, "Bigla-bigla ka naman kung magyaya ng lakad." Pinahinto ko yung kotse sa gilid ng daan. Sabi ko, "Wala akong lakad." "Gago ka, tinatago mo pa sa akin si Jake. Puntahan natin siya ngayon." Sa araw na ito, AM, pag di mo ako dinala sa bahay niya, palalayasin kita sa rice trading ko. Kahit ilihim mo pa, malalaman ko. Kuya Will, nagulat si AM. Nahuli ko siya nang hindi niya alam. Hindi siya nakapagsalita. Kaya dinala na niya ako sa inuupahang bahay ni Jake. Pagdating namin doon, maliit lang ang kwarto. Yung bata, naglalaro sa maliit na sala. Si Jake naman, nasa kusina, nag-aasikaso. Narinig namin siyang nagsasalita mag-isa. "Oh, ready na gatas ni baby ko." Paglabas niya, nakita niyang nakaupo na kami ni AM sa lumang upuan. Nagulat siya. Ako, kalmado lang. Nakatitig ako sa baby boy. Sabi ni Jake, andyan pala kayo, Kuya AM. At Sir Ian, morning po." Tahimik lang ako, nakatitig lang sa kanya. Ako na ang nag-break ng katahimikan. Tahimik lang kami sa loob ng maliit na kwarto. Nakatingin lang ako sa kanila habang inaalagaan ni Jake ang bata. Ako na ang unang nagsalita. Sabi ko, "Oh, musta na ang buhay, ama? Bakit kayo umuwi dito?" Kinuha ni Jake ang bata at pinadede. Bigla niyang sinabi, "Please, ayoko na ng gulo. At kung sisingilin mo ako ngayon, wala akong pambayad." Sabi ko kay AM, "Sige, labas ka muna. Mag-uusap lang kami." Sagot ni AM, "Kuya N, baka naman saktan mo siya. Hindi pa nga nakaka-recover." Sinagot ko, "Mag-uusap lang kami." Nung lumabas na siya at nagyosi, saka ko hinarap si Jake. "Pumunta ako rito hindi para manumbat," sabi ko, "kundi para kumustahin ka at makita ang bata. Jake, ayoko na ng iyakan. Ayoko na ng pagluhod-luhod. Ayoko na ng paliwanag. Pinalaya kita ng masaya. Pinalaya kita ng payapa. Pumunta ako rito para kung anuman ang natitira pa sa puso ko, palayain mo na rin ako. May pinagsamahan tayong matibay kahit bilang magkaibigan na lang. Ngayon, magkaibigan na lang tayo." Sabay abot ko ng kamay para makipag-shake hands. Pero ang sagot niya, "En, ayoko. Magsisimula akong manuyo. Kahit pahirapan mo ako. Kahit gumapang ako sa lusak.
Medyo napataas ang boses ko. Ayoko na ng luha, Jake. Diyos ko, Kuya Will. Pagkatapos, painumin ng gatas ang bata. Bigla siyang lumapit sa akin. Sabi ng bata, Dada, Dada. Tapos sabi ni Jake, habang yakap ang anak niya, EJ, anak, ayaw na sa atin ni En. Kuya Will, yung bata biglang umiyak at iniabot ang mga kamay niya sa akin. Parang gusto niya akong pakargahin. Biglang sabi ni AM, kunin mo na kasi umiiyak. Pagkakarga ko sa bata, niyakap niya ako ng mahigpit. Tapos sabi niya, Dada, Dada. Hindi ako agad nakapagsalita. Pagtingin ko kay Jake, napansin ko yung boxer shorts niya. Laspag na yung garter. Hindi ko mapigilang hindi mapansin. Nag-iba ang itsura niya. Para siyang tatay na tambay sa kanto. Yung tingin niya parang nagmamakaawa. Sabi ko, yung tingin mong ganyan, Jake, alam ko na yung style mo. Oh, kunin mo na si baby boy mo. Aalis na kami. Pero nung ibinibigay ko na kay Jake yung bata, bigla ulit umiyak yung bata. Sabi ko kay Jake, kunin mo na. Aalis na kami. Pero sagot niya, aba, ayaw sa akin. Makukuha ko lang yan pagtulog na. Kaya nung nakatulog na yung bata, saka ko na lang siya ibinigay kay Jake. Pero bigla niya akong hinalikan. Mabilis lang sa labi. Tumingin lang ako sa kanya. Sabi ko, Jake, wala na yung dati. Wala na yung kilig. Wala na akong nararamdaman. Sige na, aalis na kami ng kuya mo. Kuya Will, pauwi na kami, tawa ng tawa si AM. Sabi ko, oh, bakit ka natatawa dyan? Sagot niya, Kuya, yung bata, pag sinasabi niyang Dada, ibig sabihin nun, Daddy, Daddy. Tahimik lang ako. Tapos natanong ko, ano naman yung EJ? Bigla niyang sabi, Sus, kala ko ba marunong ka sa logic, Kuya Ian? Di pangalan mo at pangalan ni Jake, pinagsama. Sabi ko, ganun ba? Kinabukasan, sabi ko kay AM, hakutin mo na yung gamit ng mag-ama. Dalhin mo sa dati nilang bahay para kahit paano mabawasan gastos nila. Nung marinig niya yon, kumislap yung mga mata ni AM, parang natuwa. At nung makalipat na sila, nag-usap kami ni Jake. Sabi ko, Jake, buhayin mo ang anak mo. Basta, wala tayong pakialamanan sa buhay. Buhay ko sa kabila, wala kang pakialam. Buhay mo dito, wala rin akong pakialam. Kanya-kanya tayo. Tapos, bigla ko pang sinabi, ilan taon na ba yung bata? Sagot niya, magwawalong buwan na. Sabi ko, EJ ang pangalan? Sagot niya, oo. Tanong ko lang, nabinyagan na ba si EJ? Sagot niya, hindi pa. Baka pagsabayin ko na lang yung birthday at binyag niya. Lumipas ang mga araw, palaki ng palaki si EJ at super bibo. Masayahin talaga siya, Kuya Will. Pag nakita niya akong bumababa ng sasakyan, agad siyang humiyaw. Dada! Minsan, dumaan ako sa kanila at nagmasid. Wala nang masyadong gamit, paubos na ang gatas ng bata. Sabi ko, magbihis kayong mag-ama. Mag-grocery tayo sa Pure Gold. Pagdating namin sa pamilihan, sinabi ko, lahat ng kailangan ni baby at ng kusina mo, kunin mo na. Ako na bahala. Tahimik lang siya habang kumukuha ng mga kailangan. Pagkatapos naming mag-grocery, bumalik kami sa bahay nila. Iniwan ko pa yung pera sa ibabaw ng mesa para may panggastos sila. Kuya Will, parang normal na lang kami, magkaibigan. Walang imikan, walang drama. Tapos, hinanap ko pa yung mga gamit niya dati sa bahay ko at ibinalik ko lahat. Ultimong toothbrush niya, binalot ko pa at dinala sa kanila. Nung naibalik ko na lahat ng gamit niya at paalis na ako, bigla siyang may pahabol. Parang may nakakalimutan ka pang ibalik sa akin. Sabi ko, wala na Jake. Pero sagot niya, meron pa. Meron pa talaga. Tanong ko, o ano yun?
Sabihin mo, hahanapin ko pa at ibabalik. Kuya Will, hindi ko napigilang humalakhak nang sinabi niya, yung yakap ko, yung halik ko, pati yung kiliti ko na sinagad mo, ibalik mo. Tumalikod na lang ako at napatawa ng todo. Araw ng linggo ulit, Kuya Will. Nasa memorial ako. Nagkukwentuhan kami ni Jerome. Biglang sabi ni Jerome, kung liligawan kaya kita, papayag ka ba? Bigla ko siyang sinagot, ako ba talaga ang puntirya mo o yung pamumuhay ko? Sagot ni Jerome, wala kang sabit, wala rin akong sabit. Siyempre, normal lang sa tulad ko na magkagusto sa'yo. Natural lang nakasama sa pagmamahal ko yung respeto ko sa'yo, pati yung kung anong meron ka. Sabi ko, di ba barkada lang tayo? Bakit napunta sa pakikipagrelasyon? Jerome, lumang style na yan. Barkada, okay lang sa akin. Pero sa sinasabi mong relasyon, malabo mangyari. Oo, sa una, walang kasing sarap. Pero sa huli, pareho lang tayong mananawa. Bigla niyang sagot, hindi mo pa nga nasusubukan, negative ka na agad. Habang nakatambay ako sa kanila, hindi ko na malayan. Inabutan na kami ng gabi. Medyo nakainom na rin kami. Biglang nag-ring yung cellphone ko. Pagsagot ko, si AM pala. Kuya, saan ka? Bakit ang tagal mo? Malalim na ang gabi. Wala ka pa sa bahay mo. Sagot ko, aba, AM, ikaw nga itong nasa inuupahan mong bahay. Hindi ko na responsibilidad yan. Kailan ka pa naghahanap sa akin? Bigla siyang nagtanong ulit, saan ka ba talaga? Ako nasusundo sa'yo, baka nakainom ka pa, nagdadrive ka pa. Sagot ko, nandito ako sa memorial. Alam ko na, dun sa may Supol Tirero. Sabi ko, oo nga, dun. Wala pang 10 minuto, may dumating na motor. Akala ko si AM, si Jake pala. Pagbaba pa lang niya, ang unang sabi, yung anak ko doon umiiyak, ikaw dito pa-cute pa. Biglang tumayo si Jerome, pero kalmado. Pre, hinay-hinay ka sa salita. Baka isama pa kita sa mga patay dito. Pero si Jake, hindi pa rin nagpigil. Bigla niyang tinutukan ng baril si Jerome. Sige, lapit ka pa. Asawa ko ang nilalandi mo. Pagtingin niya sa akin, pasigaw niyang sabi, sakay na. Ano ba? Kuya Will, sa sobrang nerbiyos ko, pakiramdam ko parang hinihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko. Habang nakaangkas ako sa motor niya, galit pa rin ang boses niya nang sabi niya, yakap ka, baka malaglag ka. Tahimik lang ako. Pagdating namin sa bahay ko, binaba niya ako. Pagkapasok pa lang, sabi niya, pareho na tayong marami ng pinagdaanan sa buhay, pero huwag mong itulak ang limitasyon ko. Kaya kong gawin ang hindi mo inaakala. Pagkatapos noon, nagpahinga muna ako. Pero maya-maya, nagutom ako. Tinanong ko ang katulong, asan yung pagkain ko? Sabi niya, Sir, dinala po ni putol na kamay na mayabang sa kabila. Sa sobrang gutom ko, nilunok ko na lang ang pride ko at sumilip sa kabila. May ilaw pa sa sala, kaya kumatok ako. Pagbukas niya ng pinto, ang sabi niya, kain ka na. Halika sa mesa, sabay tayo. Pagtingin ko sa relo, Diyos ko, wala pang 10:30 ng gabi. Ang aga pa, pero pakiramdam ko ang haba na ng araw. Yung 3 niyang pinsan nasa mga kwarto lang. Bahagyang nakabukas ang mga pinto. Habang kumakain kami, walang imikan. Hanggang bigla siyang nagsalita, may halong diin sa boses. Boyfriend mo ba yung lalaking yon o hindi? Tumaas ang tono niya, halatang naghihintay ng klarong sagot. Hindi ako nakapagsalita, dahan-dahan lang akong umiling. Pagkatapos naming kumain, tumayo siya at dumiretso sa sala. Umupo at nagsindi ng yosi. Nang medyo nakakalmado na ang lahat, sinabi ko, salamat sa pagkain.
Pati katulong ko tinakot mo pa. Uuwi na ako. Bigla siyang sumigaw, galit ang tono. Bakit? May sinabi ba akong lilipat ka na sa kabila? Umupo ka. Mag-usap tayo. Pinaupo niya ako. Mataas pa rin ang boses. Sinabi ko, Jake, ayoko ng gulo. Nag-usap na tayo ng maayos noon. Buhay ko to. Huwag mo nang pakialaman. Wala na tayong ugnayan. Pero Kuya Will, ramdam mo talaga yung galit niya. Sabi niya, hindi ba usapan natin maghahanap ako ng aanakan at pumayag ka? Kahit labag sa loob ko, ginawa ko. Sino bang may kasalanan ngayon? Ako o ikaw? Mas lalo pang tumaas ang boses niya. Gago ka. En, hindi ko kakayaning mapunta ka sa iba. Magkakamatayan pa tayo, En. Ayoko na makipagtalo, Jake. Sagot ko. Bigla siyang tumayo at galit na galit pa rin. Uuwi ka. Sige nga, subukan mong umuwi. Sabay kuha ng baril. Nagpigil ako at ngumiti ng pilit. Dito na lang ako. Maliligo na ako. Wala siyang sinagot. Kaya dire-diretso na ako sa CR at naligo. Paglabas ko, iniabot niya sa akin ang tuwalya, sando at boxer. Tapos tinuro ang isang kwarto. Doon ka na magpahinga. Kuya Will, parang aso lang akong sumunod. Pagkahiga ko sa kama, niyakap ko agad yung anak niya. Pang-asar lang kasi alam kong naiinis siya. Tinanong ko pa, Jake, ano ulit pangalan niya? EJ, sagot niya. Natawa ako at sabi, yung papa mong kulang ang kamay, sobra na, may saltik pa sa utak. Umirap lang siya kaya tinanong ko pa ulit. Kunwari inosente, anong ibig sabihin ng EJ? Sagot niya, pangalan mo at pangalan ko. Yung unang letra, pinagsama ko. Kuya Will, nung nakapagpahinga na ako, gusto ko na sanang matulog, pero tumabi siya sa akin. Tinulak ko siya ng kaunti at sinabi, Jake, seryoso ako. Ayaw ko na ng ganito. Diba may usapan na tayo? Sumagot siya, pagtapos na tayo, ibabalik natin yung usapan natin. Sinabi ko ulit, wala tayong pakialamanan sa isa't isa. Matagal na tayong tapos, Jake. Pero ngumiti lang siya. Sus, En, ang kulit mo. Akala mo lang yan. Mababago pa kita. Pinilit kong magpakatatag pero si Jake, parang hindi ko na mapigilan. Nagpakita siya ng lambing na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pero alam kong hindi na dapat. Nilapitan niya ako. Dahan-dahang hinawakan ang mukha ko at mahinang sinabi, gusto ko ng totoo. Walang halong galit o sama ng loob. Nung naglapit ang mga labi namin, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Para bang bumalik lahat ng dati. Pero alam kong hindi na ako yung dating ako. Tahimik lang ako. Pinabayaan ko na lang ang sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, tumayo ako. Nag-ayos ng sarili at nagpaalam na babalik na sa kabila. Pero pagpasok ko sa kwarto ko, hindi ko napigilang mapaluha. Ang bigat, Kuya Will. Parang ang dami ko pa rin kailangang buuin sa sarili ko. Natatakot na talaga ako sa kanya, Kuya Will. Baka iwan niya na naman ako, tulad ng dati. Biglang may nagbukas ng ilaw. Si Jake pala. Dahan-dahan siyang tumabi sa akin at mahina niyang tanong, bakit ka umiiyak? Sabi ko, Jake, ayoko na. Baka iwan mo lang ulit ako. Nakapag-move on na ako sa buhay kong mag-isa. Dinala kita sa kabila, hindi dahil may gusto pa ako sa'yo, kundi dahil inisip ko ang kapakanan ng anak mo. Takot na ako. Kung tutuusin, mas mabuti pa, sigurong barilin mo na lang ako para manahimik na lahat. Yung ginawa mo kanina, gusto ng katawan ko, pero yung utak ko ayaw na. At sa totoo lang, wala na akong ibang mapagsabihan, kundi ang sarili ko na lang. Hindi ko napigilan. Napaiyak ako ng malakas. Lumapit siya at mahina niyang sinabi, tara sa kabila, para di ka mag-isa dito.
please. Tara na. Wala na akong nasabi. Sumunod na lang ako. Pagdating namin sa kabila, gising pa ang mga pinsan niya at nakangiti lang sila sa akin. Nakatulog din ako. Wala akong saplot at nasa tabi ko si Jake. Pagmulat ko kinaumagahan, nagulat ako. Sa kanya pala ako nakatulog. Good morning, sabi niya. Tulog pa si EJ. Tara, bumangon ka na. Nakahanda na yung kape mo. Kuya Will, sa totoo lang, ayoko na talaga sa kanya. At lumipas pa ang mga buwan. Nagpabinyag at nag-first birthday na si EJ. Pero Kuya Will, yung dati kong saya sa kanya, hindi na tulad ng dati. Simple lang ang handaan at inuman. Halos lahat ng bisita ay mga tauhan ko sa rice trading. Dumating ako bandang hapon na ako pa kasi ang nagsarado sa 2 bigasan. Pagdating ko, napatingin silang lahat sa akin. Alam nilang hindi pa ako kumakain. Si Jake at si EJ ang unang sumalubong sa akin. Daddy N, eat na, bulong ng bata. Tahimik lang ako. Pagkaupo ko sa harap ng lamesa, napabiro pa ako. Oh, baka dinuraan mo to. Kilala kita. Napangiti si Jake sa sinabi ko. Salamat sa lahat, N, sabi niya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at isinuot ulit ang singsing. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Hindi pa rin ako nakapagsalita. Alam niyang hindi nabuo ang tiwala ko sa kanya. Sabi niya, ayoko nang mangako. Gagawin ko na lang para hindi ka na masaktan. Tumingin ako sa kanya at seryosong sinabi, sa gitna ng kainan, Jake, ano ba talaga ang hinahabol mo sa akin? Kinabukasan ng anak mo o yung pagmamahal mo? Sinagot niya, ikaw at ang anak natin. Habang kumakain ako, gusto ko lang sanang mapag-isa. Alam kong may susunod na naman na kabanata itong sarap na pagmamahalan. Kuya Will, naniniwala akong walang lalaking magseseryoso. Sa paniwala ko, ang babae talaga ay para sa lalaki. Kami, mga katulad ko, naaayon lang sa gusto nila. At kapag nakuha na, iiwan. Tapos, babalik ulit kapag gusto na naman. Kuya Will, ang totoo, may mga lalaki talaga na lalapit lang sa gaya namin kapag may mapapala. Kapag may pera ka, sweet sila, todo lambing, parang seryoso. Pero kapag nakuhanan nila ang gusto, iiwan ka rin. Kuya Will, maraming salamat sa pagtatago mo sa katauhan ko. Gumagalang, N. Ang sakit tanggapin na minsan, kahit binigay mo na ang lahat, hindi pa rin sapat para manatili ang taong mahal mo. Pero tulad ng nangyari kay N, darating pala yung araw na maiintindihan mong hindi lahat ng pagtatapos ay pagkatalo. Minsan, simula yon ng pagkilala mo sa sarili mo. Maraming salamat, N, sa tapang at sa tiwalang ibinahagi mo ng kwento mo dito sa M2M Desires. At para sa ating mga listeners, sana'y may mga natutunan kayo sa kwentong ito. Para kay N, natutunan niyang tumayo mag-isa kahit masakit. Pinili niyang respetuhin ang sarili niya kahit mahal pa niya si Jake. Nagpatawad pero hindi na bumalik sa relasyon na unti-unti na siyang winawasak. Para sa atin, ang pagmamahal lang ay hindi sapat. Kailangan din ng respeto, honesty at commitment. Okay lang magkaroon ng boundaries. Walang mali sa pagprotekta sa sarili mo kahit mahal mo pa ang tao. Hindi lahat ng second chance ay para sa ikabubuti. Minsan, mas mahalaga na piliin mo ang sarili mo kaysa balikan ang nakaraan. May mga taong darating, tulad ni Jerome, para ipaalala kung gaano kakahalaga. At para kay Jake, lahat ng desisyon may kapalit. Hindi pwedeng bumabalik lang kapag convenient, dahil ang puso ng tao hindi laruan. Sa huli, ang pinakaimportanteng pagmamahal ay yung pagmamahal sa sarili.
Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, doon mo palang kayang magmahal ng buong buo. Kung may sariling kwento ka na gusto mong ibahagi, huwag kang mahiyang ipadala dito sa M2M Desires. Baka ang kwento mo naman ang makapagbigay lakas sa iba. Don't forget to like, comment, and share. At isubscribe mo na rin para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwento. Hanggang sa susunod, mga ka-desires, ingat kayo palagi